Weather update tayo mga kapatid. Alamin natin kung ano ang aasahan natin pangkalahatang lagay ng panahon ngayong buwan ng Hunyo. Unang-una nga ay nagsimula na yung ating habagat o southwest monsoon. Yan po ay inanunsyo ng Pag-asa nitong nakaraang Sabado. Ang ibig sabihin po niyan, mas mapapadalas na po yung ating mga pagulan, particularly sa western section ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila. Pero posible pa rin po yung mga tinatawag nating monsoon break o paghina ng ating habagat na kung saan kapag mahina po yung ating habagat, magiging maaliwalas ang panahon at magiging maalinsangan pa rin po o mainit pa rin po ang ating panahon. Maliban dyan, kasama na rin po dyan yung ating tinatawag na onset ng rainy season. Rainy season iba pa po yung simula ng habagat sa simula ng tag-ulan. Ito namang simula ng tag-ulan, meron tayong criteria dyan na sapat na dami ng pag-ulan na dapat nating matanggap. At maaari ding mangyari ngayong unang linggo ng Hunyo. At sa ngayon nga, wala pa naman tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, meron tayong posibleng 1 to 2 na bagyo na posibleng pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At narito po ang mga posibleng tahakin na direksyon niyan. Maaari po yan maglandfall or maaari po yan or mas madalas nga nagre-recurve po ito pataas kagaya ng ginawa ng dating bagyong Domeng. Sa ngayon, bagyo-free pa naman tayo sa ating Philippine Area of Responsibility at ito lamang southwest monsoon o habagat ang nakaka-apekto sa atin, particularly dito sa western section ng Visayas at western section ng Luzon. Ang malaking bahagi po ng Mindanao ay patuloy pong makakaasa ng maaliwalas at mainit na panahon at medyo matataas pa rin po yung ating heat index dyan. If ever may mga pagulan tayo dyan, ito po yung mga isolated lamang o pulupulong pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Visayas, particularly dito sa eastern at central Visayas. Pero ang western Visayas, bagamat sumisili po yung ating araw, posible po yung ating mga pagulan at thunderstorms dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa may area ng Palawan. Dito naman sa Luzon, posible yung ating paminsang-minsang pagulan sa mga areas ng Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito po sa Zambales at Bataan, kasama na po dyan ng Metro Manila, kasama na rin po dyan ng area ng Pangasinan dahil pa rin po sa epekto ng ating southwest monsoon o yung ating hanging habagat. At sa mga susunod na araw, bukas, posible na rin po yung ating mga pagulan dito po sa Ilocos Region dahil medyo umakyat yung ating concentration ng mga pagulan dulot ng ating habagat. Dito nga sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Dahil buong araw po tayong maulap ang panahon at nagpa-fluctuate po yung ating tsansa ng pagulan ibig sabihin po niyan, any time of the day, sa maghapon magdamag, posible po tayong makaranas ng mga pulo-pulo o yung ating mga isolated na mga pagulan at thunderstorms. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid at mag-ready po tayo lalong-lalo na kapag umuulan po sa tanghali at sa hapon, pag pauwi tayo is nagdudulot po yan ng mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas at possible din po tayong magkaroon ng matinding traffic. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.